A glow up is a marathon and it's not a sprint. Ang glow up guys, hindi siya pabilisan, okay? It's more of patagalan. Kumbaga, yung stamina mo on how you can achieve it, on how you can maintain it. Kasi ang dami nang dumadaan sa FYP ko na nagda-dialysis sila because of overuse of glutathione injections, capsules, and everything. Okay? It's not gonna make you glow. There's no such thing as glowing up fast. Even with plastic surgery, there is a process. Okay? Even with skincare, there is a process. There is a process for everything. Kaya nga lagi nilang sinasabi kahit sa pagpapayaman is, there is no get rich quick scheme or easy money, no? Merong proseso kasi ang mga bagay-bagay. Okay? So always have the right mindset when it comes to a glow up. It took me 2 years to get this far. And of course, as I level up my glow up more, meron na ano ko na yung patience kasi I'm very patient na when it comes to results. Pero nakikita ko siya. I just do what I need to do. Okay, lalo yun na yung mga sabon-sabon, lotion dyan. Walang sabon tsaka walang lotion na magpapa-glow sa inyo ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Okay, it takes months, even sometimes months to see results. Kaya ako, I don't give a timeline. If you notice, I try to avoid giving a timeline when it comes to yung results, no? Kasi it varies from one person to another. So, yun lang. There's no such thing as overnight results when it comes to collagen supplements. Sabi ko nga dun sa kanina is, a glow up is a marathon and not a sprint. So, kung ikaw yung tipo ng tao na mabilis na results ang gusto mo, collagen is not for you. Kasi ako, I reap the rewards of collagen because I took it for 17 years. Iba na ang panahon ngayon. Okay. Nasa digital age na tayo. Okay. Dati, nung 1990s and early 2000s, no, ang labanan nun patalinuhan, pasipagan, padamihan ng connections. Okay, kaya noong nag-aaral ako sa nung college is talagang laman ako ng City Library. Okay, pero yung strategy noon, hindi na pwede yan sa strategy ngayon. Kasi iba na talaga ang panahon ngayon. Hindi na siya labanan ng talino. Labanan siya ng diskarte and labanan na siya ng, yes, labanan na siya ng diskarte and labanan na siya ng ganito. Okay. Kaya pag titignan nyo ang top selling products dito sa TikTok shop, ang top selling products ay collagen, glutathione, whitening soap. Okay. Tapos sumusunod na yung mga yung mga feminine wash, mga ganyan-ganyan, ibang necessities. Pero naging necessities na rin ang beauty products. Okay. Kasi kahit na hindi sabihin ng mga tao is sa panahon ngayon, pretty privilege is real. Okay. Ako hindi ako nanonood actually ng mga PBB or mga ano-ano. Pero kung titignan mo kung sino yung mga nakakuha ng opportunities doon sa batch ng PBB ngayon. Kasi yung batch ng PBB na alam ko, yung sila Sam Milby pa, tsaka Kim Chu. Tapos di ko na alam yung ibang batch. Basta yung unang batch lang napanood ko talaga. Sam Milby, Kim Chu. Tama ba? Okay, pero yung mga batch ngayon, I think dumaan sa FYP ko yung si Charlie, yun sila Kai. Kasi friends ko sa kabilang account, sila yung ibang CEOs, lalo na si Miss A, yan, mga endorser niya, sila Kai. So, ang labanan ngayon ay face card, especially sa mga kabataan. Hindi ko sinabing hindi kayo mag-aral ha. Important pa rin mag-aral. But if you are entering the industry, okay, the social media industry, it is important. The face card is important. See? So, pag nasa industry ka naman na hindi mo kailangan like programming, ganyan, tapos hindi ka naman nakikiano sa mga tao, hindi naman gaanong kailangan. But in this industry, the beauty industry, the content creation industry sometimes, or sometimes it's not just about beauty, it's also about charisma. And that's the reality. You have to adjust to the times. Kung gusto mo talagang mag-glow up, tanungin mo sa sarili mo, bakit gusto mong mag-glow up? Okay. Bakit gusto mong gumanda? Bakit gusto mong mag-improve? Because your why is very important. Your why will give you direction kasi. Yung direction na yan, ibigyan ka niya, yun yung parang GPS mo. Okay. Kasi kung yung glow up mo, yung rason ay dahil sa ibang tao, hindi magandang rason yon. Kasi beauty will be subjective kasi. May mga tao na kahit na ikaw ang numero unong maganda, hindi sila magagandahan sa'yo. You cannot please everybody. Okay.
And if your motivation is a special someone or your relationships come and go. Okay. So you must have a healthy relationship with yourself. Your glow up must come from a healthy relationship with yourself. Sabi nga nila is kailangan mong mahalin yung sarili mo muna, and your glow up must come from self-love. If you do your glow up, it must come from love. If you love yourself, you're gonna feel good. If you look good, you will feel good. And that's it. So ask yourself, why do you like to have a glow up? And start from there. Eto maraming beses kong narinig 'to. Bago mo daw marating yung pangarap mo, mas lalo daw bumibigat yung pasanin mo, okey. Gano'n din sa glow up, okey. Bago mo marating yung pinaka-ano mo, peak ng glow mo, dun daw talagang bumubuhos lahat ng challenges. Kasi tinitest ka ni God. Tinitest niya kung hanggang saan yung kaya mo. Gano'n din sa pagpapaganda kasi guys, Marami kasi akong nakikita sumusuko talaga sila. Kasi wala talaga silang nakikitang results. Lalo na sa collagen, my goodness. Meron yung nagtatanong sa akin, "Ilang weeks ako bago gumanda?" Sabi ko, "Sana masagot kita B. Mahirap sagutin 'yan, hindi weeks, years." Okay. So, gano'n din sa yung success sa buhay, 'di ba? Maraming gumi-give up 10 minutes, 30 minutes the finish line. Even 5 minutes before the finish line. Kasi yung expectations nila sa journey is madali siya, which is hindi talaga siya gano'n kadali. A glow up starts with a decision, and a glow up will become a reality if you take action consistently. And as much as possible, eliminate distractions. Ang napansin ko kasi karamihan din sa mga nagfa-follow sa amin is nakikinig kayo sa mga advice namin, pero hindi niyo nga siya nai-a-apply because there is a difference between knowledge and application, okay? So, there is a huge difference between knowledge and application. Parang ganito 'yan, okey, nursing student ka, binasa mo yung paano mag-CPR, okey. Parang nung mini-memorize mo siya na-memorize mo siya, okey ganito ang step 1 ng CPR, eto ang step 2, step 3. Pero nung nandun ka na sa ospital at merong nangangailangan ng CPR, ay hindi mo siya kayang gawin in actual, okey. Kasi the reality is, it is easier to read or listen than to do something, and that is the truth about a glow up. Madali kasi magsabi na mag-e-exercise ako araw-araw, pero yung gawin mo siya araw-araw ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, yun ang mahirap. That's why very few people succeed with their glow up, okay? So, yun lang. Ako kasi bago ako gumawa ng vlog or podcast, nagawa ko na yung mga dapat kong gawin na hindi ko na kailangan ipakita dito sa podcast. Pero nagagawa ko siya because I have consistency, commitment, and decision. When you're doing a glow up, your old self will die. The insecure you, the part of you that's jealous of other people's or other women's success or beauty, because a glow up is not just physical. Okay? If you're doing just a physical glow up and you don't improve other aspects of yourself, you will just be a pretty girl who is insecure. Okay? Because there will always be a woman who will outshine you. That is the truth about life. Kahit sabihin mo pa na maganda ka, meron at merong babaeng mas mauusadan ka. And when you always see other women as your competition, then you will have this mindset that you're always running after the numbers. And when you're running after numbers or a position, a certain position, you will just get tired and you will not be grateful for the improvements that you have. So, in order as well to do or complete a glow up, you must develop that mindset na yung insecure na ikaw ay kailangan mawala. Kasi kahit anong glutan mo, kahit linggo-linggo ka pa kay Dr. Bello at Dr. Ivy, it's just gonna improve the physical aspect, but your aura will still show insecure. That's it. You also need to bring something else to the table besides your looks. Okay? So, marami kasi, hindi porket beauty podcast ito at puro pagpapaganda yung pinag-uusapan natin. Mga Mima Bells, papabayaan nyo na yung mga utak nyo at ibang aspeto ng buhay nyo. Kung hindi ka pa umaabot sa Christine Hermosa levels na talagang tititigan ka ng mga tao na kahit magkamali ka sa buhay ay papatawarin ka nila kasi nga gandang-ganda sila sa'yo, is improve other aspects of yourself.
Okay, kasi may mga magagandang babae na 'pag tinanong mo, "Anong national flower of the Philippines?" Okay, or anong favorite book mo? Wala silang maisagot, auntie ko. Tapos yung basic reading comprehension is hindi nila alam. Basic ha, hindi complex, hindi advanced, but basic. The reason why I'm saying this is if you have not achieved a level of beauty that you can get away with anything, meaning siguro kahit papaano Ellen Adar na levels na super sexy or mayaman or ano, pero Ellen is ano ha, Ellen is intelligent. Pag inaano mo yung pinapakinggan mo paano siya sa interviews, she's actually intelligent, she's smart, okay? Is uh, you're not gonna get a free pass to everything. So sa buhay, kailangan mo din ng sipag, kailangan mo din ng talino, ng education, diskarte. Kasi kung puro ka gaganda, kung puro kayo paganda, tapos pag tinanong kayo sa interview, can you tell me about yourself? What is your work experience? Tapos gaganyan-ganyan ka lang dun sa interviewer mo. Sabi, wala na be. End call na tayo, Box. Wala na tayong pag-uusapan. And it's the same thing with relationships or other people. There will be a time na magsasawa yan sa pagmumukha mo, girl. So you have to bring something else to the table, like a good conversation. Yun yon. When you do a glow up, you cannot cling to your past self, your past relationships, past everything, past style, past skincare. Okay. You really have to live in the present moment when you are doing a glow up. Okay. So anything that's holding you back, anything that's holding you down, let go. Uh, Things come to an end talaga. Okay. For example, like ako, I used to use this moisturizer na okay naman siya. Okay naman yung effect ng moisturizer na yon. But then, when parang 'pag nagtatagal na siya parang, ay, parang ano lang, mid lang siya. So, I have to try new products, okay? And then also for clothing, okey. Siyempre hindi naman palaging ulit-ulit na lang yung personal style ko. Kailangan ko ring mag-reinvent ng sarili ko. So, it's the same thing for even everything, okay? Be it relationships, career, your friends, you cannot cling to the past. You have to think about the present. Okay. So you have to study what works for you, be it skincare, supplements, makeup. Okay. Like for me, I constantly try new makeup or lippies. Okay. So, iba yung lipi ko ngayon. Hindi pwede na yung lipi ko last year. Ganun pa rin yung lipi ko this year. So, I have to add new lip tints. Kaya pag yung mga followers ko na napapanood ako, ay may bago kang lipi. Napapansin nila yan. Kasi syempre sa podcast, makikita nyo yung kung anong bago. Okay. Tapos, hindi na lahat ng hikaw ko malaki. Okay. So, you need to incorporate new strategies and styles for you to be able to thrive and look your best. See? A glow up is not about the products that you use, the supplements that you take. It's about who you become in the process. And like what I said yesterday, I'm not just selling and pitching products, but I am selling an experience. The experience that the user will get when they see improvements in their skin and in their glow. Okay. This is why when I say do not you should have patience, okay? Kasi a glow up is a long process and many people give up in the process. It's like pagpapayaman, okay? Marami namang gusto magpayaman, marami namang ginawa yung kaya nila para magpayaman, pero maraming gumive up. It's the same thing with a glow up. It is a process. Yung skincare, yung skin bleaching, yung pagpapaganda ng balat, pagpapaganda ng itsura, pagpapaganda ng buhok, even pagpapaganda ng ngipin, it's a process. Hindi siya biglaan lahat. If you look at the artistas, the influencers, hindi naman nila nakuha yung glow up nila ng 1 year, 2 years. It took them 10-year process, 5-year process, because it's a continuous process. Self-improvement is a continuous process. Hindi siya yung, ano palang, 1 month palang maganda ka na. Walang ganun mga ante. Kahit pumunta kayo kay Vicky Bello, gagastos kayo ng milyones kung gusto nyong gumanda ng 1 month. Okay? Wala yung, at saka yung recovery nga ng mga pailong paano, hindi siya 1 month, guys. So, if I were you guys, you need to shift your mindset. Okay? If you want to change how you look, you need to change how you think. Ano nga ba ang mga skincare secrets ng mga top models? So, nung kabataan ko talaga, wala pang masyadong social media nun. Talagang pinapanood ko yung America's Top Next Model. Basta anything about modeling, especially yung mga sa Russians, talagang pinapanood ko paano sila mag-prepare, paano sila mag-skincare. And one thing I've noticed is they don't really wear a lot of makeup, especially if they are off the runway.
Okay. Kasi this is one way to allow your face to breathe. Okay. So more on tinted moisturizer sila, more on lip balm, more on mascara, ganon. Kaya kung titignan nyo yung mga photos ng mga top models like sila Giselle, sila Tyra Banks, or yung mga iba pang mga top models na nauna na, is pag wala naman sila sa runway, they're just people na halos walang makeup. Okay? Kasi yun yung way nila para yung skin nila makahinga. Okay? Kasi alam niyo naman pag runway, maraming ilaw. So iba yung makeup ng mga models kapag nasa runway sila. So yun ang isang secret ng mga top models kung bakit magaganda ang skin nila kasi they focus on skincare and they allow their face to breathe. So, hindi sila masyado sa makeup. Kaya kung napapansin nyo din, kahit ako dito sa podcast, no, hindi naman ako talaga nagfa-foundation. Like what I've mentioned, puro pulbos yan, and then sunscreen. And then I always double cleanse and just focus on minimal makeup. Like lip tint, cheek color, yun na yun. Okay? Pag nag-cheek color ako, wala akong eyeshadow. Kasi OA na yon. Okay. So yun guys, tip ko lang sa inyo. Nabasa ko yan and matagal ko nang alam yan and gusto kong i-share. Para magawa mo yung glow up mo, kailangan ayusin mo yung ibang aspeto ng sarili mo. Okay. What do I mean? Okay. Financial, emotional, mental. Okay. Kasi ang physical appearance natin is a manifestation of who we are, how we think, and yes, yung masakit na katotohanan is even our financial status. So, if you are focusing on so many other things and hindi ka nagfo-focus sa pera, hindi mo rin magagawa ng maayos yung glow up mo. Okay. There is a reason why I work hard every single day, not just in promoting products, also in um, other aspects of myself, whether it's sleep or mental health, na inaayos ko yung mental health ko kasi yung mental health ko konektado siya sa financial health ko. So kung hindi maayos ang mental health, yung financial health apektado. So kailangan mong ayusin yung ibang aspects. Kasi akala ng ibang tao, ganun-ganun lang mag-glow up. Ante ko, hindi ganun kadaling mag-glow up. Ang dami mo nga ayusin dyan. Yung ugali mo pati, yung discipline mo. If ikaw yung tipo ng tao, tamad ka mag-exercise, tapos wala kang pang Baker's Slim like sila Miss Chung. Sila Miss Chung kasi may pang Baker's Slim yung mga yan. Kaya nilang magbayad ng 35,000 for 2 sessions o yung mga 50,000 to 100,000, mga wala lang sa kanila yon. Okay? Pero pag ikaw yung hindi mo, wala ka pa sa financial freedom, financial independence, magtsatsaga kang mag-exercise, ante ko. And walang magpupush sa yung gawin yun, kundi sarili mo lang talaga. Kasi kahit nga paulit-ulit nga akong mag-recommend ng kung ano-anong product dito na nasubukan ko na, product na maganda, is ang anda mi. Ang anda. Very important ang anda. Kung titignan nyo yung mga magaganda na nagtagal sa showbiz, no, matatalino sila. Okay. Hindi lang sila maganda. Matatalino sila mga akla. Okay. Example ko yung dalawa, si Marian Rivera and Heart Evangelista. Ang tagal niyan sa showbiz and kahit ang daming bata ngayon, hindi nyo napansin, sila pa rin ang mga main endorsers, meaning 40s na sila, no? Ka-age ko yung mga yan eh. Si Marian, si Heart, ka-age ko yung mga yan. 40s na, halos 40s na. Or 40 na si Marian eh, oh. Or 41. Main endorsers, ang dami pa rin nilang trabaho na nakukuha compare dun sa mga bata. Bakit? Matalino din kasi yung dalawang yan. Masipag sila, madiskarte sila. Kumbaga, like si Marian, kahit ang dami niyang anak, hindi niya pinabayaan yung katawan niya. Okay. Nag-exercise yan. Okay. Kahit naghahatid yan ng bata, nag-aalaga yan. Nag-exercise siya. Hindi siya, kumbaga, hindi niya pinabayaan yung puhunan niya. Puhunan niya yung katawan niya eh. Puhunan niya yung mukha niya, di ba? So, hindi niya pinabayaan. Kasi pag pinabayaan mo yan, wala na. Wala na. Goodbye money. Ano? Money is so important. Especially for celebrities with teams like them. Marami silang pinapasahuran. Heart Evangelista, alam na alam niya yung in-endorse niya. Meaning, yung mga in-endorse niya is ginagamit niya talaga and kikay na yun eh, maarte na siya. So, matalino siya. Marunong siya sa pera, marunong siya sa investments, nagpipinta siya, nagbebenta siya ng painting. Anong meron yung dalawang yon na wala yung ibang magandang babae? Kasi kung titignan yung maganda sa Pilipinas, marami talagang maganda sa Pilipinas. At sa buong mundo, hindi talaga maubos yan. Utak, talino, tapos sipag. Okay. Masipag yung dalawang yan eh. Kung tignan nyo kung ilan ang photo shoots nila sa isang araw, sa isang linggo, baka kayo mapagod. Mas lalo kay Heart kasi international yan. So, ano yung message ko sa inyo? Haba-haba ng sinabi ko, di ba? Wag lang puro ganito mga guys ha.
Basa-basa din, develop, okay. Kasi ako kahit na kung ano-anong binebenta ko ditong pampaganda is lagi kong pinapaalala na hindi lang 'yun ang important. Kasi kailangan mo pa rin ito para tumagal ito, para may ganyan ka. 'Yun ang totoo. If mainipin ka na tao, a glow up is not for you. Okay. Eto guys, diretsahan tayo. Kasi siyempre yung ako na isang beauty affiliate, hahanapan ako ng ilang weeks, ilang months. Okay. Kasi ate ko wala talagang instant sa skincare, sa pagpapayaman, okay, sa pagpapaganda. Okay. Lalo sa mga supplements. Okay. Kasi ako 17 years user ako ng supplements. So, nakuha ko yung resulta kasi consistent ako ng 17 years. So, pag ikaw yung tipo ng babae na naghahanap ka ng results sa isang bote, isang pouch, or isang, then supplements is not for you. Make sure na kung maglo-glow up ka is sobrang yaman mo para ma-achieve mo yung glow in one week or 1 month. Okay. Kasi may mga customers, may mga buyers na naghahanap ng results in 1 month. Like, basahin niyo yung reviews ng mga sunscreen, mga niacinamide, and yung mga CEOs sumasagot na din. And nagsasabi sila na hindi naman instant ang results. Kaya hindi ako nagsasabi ng time frame sa aking mga videos na you will glow in 30 days. You will glow in 60 days. Okay. Yes, merong koonting glow, pero like ako kasi, ilang years na rin ako nagte-take. So, yung glow ng ibang supplements din, nandun na. Okay. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag mainipin kayo, then skincare and supplements is not for you. Okay. Kasi baka yung 300 pesos mo iyakan mo, okay, na hindi nag-work yung product sa'yo. Okay. Ate ko, yung mga artista tsaka influencers, bago sila nagmukhang ano, kung anong itsura nila ngayon, yung iba, okay, marami silang gastos, marami silang balik sa doktor. Okay? Yun yung realidad. Pera talaga. Pera. Walang magagawa para sa inyo ang self-pity and yung paawa effect. Okay. Yung kawawa naman ako kasi hindi ko kasing ganda si Marian Rivera, or kawawa naman ako kasi hindi ako pinanganak na mayaman like Heart Evangelista. Okay. Yung ugali ng mga kababaihan na dramatic. Walang solusyon sa mundo ang magagawa ng self-pity at reklamo. Okay. Kung hindi ka pinanganak na kasing ganda ni Marian or ni Christine Hermosa, hindi mo kasalanan yon. Pero yung hindi mo siya ginawan ng paraan kahit papaano is yon, kasalanan mo yon. Okay. Sabi nga nung ano is, hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap. Pero kung namatay kang mahirap at hindi mo trinay yung best mo, yon, kasalanan mo yon. Okay. Kasi napansin ko like sa comment section, like, good for Marian, good for Heart. Kasi nga, yung post ko na need mo ng beauty, need mo ng brain sa panahon ngayon. Need mo rin ng sipag. Kasi yung mga yan, hindi naman sila yung pinakamaganda. Honestly ako ESL ako ng 13 years. 13 years. Guys, ang dami kong nakitang mas maganda sa kanila. Honestly. 30 Russian, Eastern European ng mga students ko. At saka mga Eastern European yung mga artista natin dito, pagpunta sa Europe, ordinary lang sila doon. Okay? Ordinary sila doon. So, ang masasabi ko is yung mga ano ninyo, yung mga self-pity ninyo, yung mga ano niyo na, "Ay kawawa naman ako." Wala kayong ano, hindi kayo uusad diyan. Yan yung mga mentality na, "Oh my God." Hindi ka uusad sa kawawa ako mentality. So, for example, gusto mong pumayat, gawan mo ng paraan B. Mag-diet ka, mag-exercise ka. Hindi mababawasan yung kilo mo kakatingin dun sa weighing scale. Gawan mo ng paraan yan. Ako kahit umuulan, kahit bumabagyo, gagawan ko ng paraan makapag-exercise ako. Kahit mag-signal number 2 yan, mag-exercise ako. Gagawan ko ng paraan yan. Okay? Kasi gusto ko ma-maintain yung weight ko. Kung gusto mo maganda yung katawan mo, gawan mo ng paraan, mag-diet ka kung hindi ka mag-exercise. Kasi yung iba sa comment section, reklamo ng reklamo, "Ay hindi kasi maganda yung katawan ko eh. Ay hindi kasi maganda yung mukha ko eh." Ate ko kaya nga merong plastic surgery. Okay. Kaya nga may skincare, 'di ba? Kaya nga may supplements. Okay. So, yun, kasi napansin ko yan sa ano, comment section. Parang yung mga babae, very ano sila, nagsi-self-pity. Hindi kasi maganda ang self-pity, guys. Um, wala kayong maso-solve sa self-pity. Pag gusto niyong mag-improve mga mima ko, huwag kayong sensitive.
Sinasabi ko sa inyo. 'Pag medyo balat sibuyas kayo, ayaw niyong nare-real talk, yung ayaw niyo ng pain, yung gusto niyo madali lang, ayaw niyong napagsasabihan, ayaw niyong napapagalitan. 'Pag kayo yung tipo ng tao na konting real talk lang is ano na kayo, yung masakit sa damdamin niyo ba? Yung mga hindi kayo mag-i-improve. Kasi honestly, like ako din, napapagalitan din ako. Madalas akong mapagalitan, napapagalitan na ako ng doktor ko, napapagalitan ako ng family members ko. Nare-real talk din ako, napapagalitan din ako. Kasi ako mismo, aminado ako na hindi ako perpektong tao. Na may marami akong kapintasan din. So, yung self-improvement mga auntie ko, mapa-physical yan or sa kahit na anong bagay, masakit yan. Kasi yung ego mo yan eh, yung kalaban mo, yung ego mo. Kaya yung sinabihan ko sa inyo na wala kayong kalaban na iba kundi sarili nyo, totoo yun. Kasi yung iba, ginagawa nilang kakumpetensya nila, yung ibang babae na hindi sila kilala, na hindi nila alam na nag-e-exist ka. I'm telling you, 'di ba? Magpaganda na lang kayo ng buhok, magpaganda kayo ng balat, magpayaman na lang kayong mga auntie ko. Kasi honestly dito sa mundo, okay, sarili natin minsan ang naghihinder sa dapat nating puntahan at hindi ang ibang tao. Yun yun. Mag-share ako ng tips kung paano maging sexy. Okay. I believe kasi that being sexy is not just about how good your body looks. It's about the mindset first. Okay. If your mindset is not aligned with how your body looks, ang hirap maging sexy. Okay. Kaya yung mga dalawang babae na yung naiisip ko when it comes to being sexy, Marilyn Monroe for international. Kasi kung titignan mo yung vibe niya, sexy talaga. And yung curves niya kasi, si Marilyn kasi malaki yung puwet. Tapos nakaka-relate ako sa kanya kasi malaki din talaga yung puwet ko. Mabalakang din ako na tao. Hindi ako yung, alam mo yung katawan, hindi ako yung stick thin na babae na parang hindi ako yung super, hindi ako ganun na ano, may curves kasi ako. So, meron kayo dapat siguro idol or ano na siguro you can get inspiration from. Ako kasi, I can relate to Marilyn Monroe kasi yung body type ko, pag ganun siya. Yung maano yung puwet, malaki talaga yung puwet, mga mima ko. Hindi ko kailangan ng doktor para diyan, okay? So, thank you God. And then, si Ellen Adarna, nase-sexyhan ako sa kanya because of her mindset, her body, her face, her mentality. So, being sexy is not just about your body, but also how you carry yourself. And also, yung lifestyle mo. So, ang nakatulong sa akin, guys, is calorie deficit diet and walking. I walk at least 2 kilometers or 3 kilometers, vertical walks yung mga yan. So, medyo mahirap siya, hindi patag, guys. And, yun, mga 1 hour exercise every single day, 45 minutes to 1 hour. And then, 1 full meal a day lang, meaning 1 rice a day lang. Okay. Maraming tao hindi kaya yon. Yung one rice a day, mahirap siya for most people because it takes a lot of mental strength to eat just 1 full meal a day. Okay. If you have big bone structure like me, like ako may igorota blood ako, so big bone structure ako, curvy body, dapat sobrang disiplina ka sa pagkain. Like, may mga titiisin ka talaga. Okay? So, yun lang, maraming sacrifice ang pagiging sexy. So, kung kaya nyo, go. Okay. Kung di nyo kaya, di okay lang. Food is life, 'di ba? But there are sacrifices. Like for me after this diretso exercise na. So it's not easy, but it has to be done. That's it. You have to do it. Kung gusto mong, like in my industry now, I'm a beauty affiliate, I'm a beauty podcaster, and I will be attending events in the future. I will be representing myself as my business card. My body is my business card. My face is my business card basically. So, yung effort ko doble-doble. Kailangan magpapayat. Kung kaya pang amoy-amoyin na lang yung pagkain, gagawin ko. In recent years, nauso na talaga ang paggamit ng retinol as an anti-aging serum and anti-aging skincare. Kasi nga, it speeds up the cell renewal or cell regeneration. Pero pag nag-speed up kasi ang cell renewal, mas sensitive kasi ang balat mo. Okay, meaning yung
balat mo, siyempre nga 'di ba nagre-renew nga siya, eh, papabatain nga niya kaya nga anti-aging. So, mas numinipis yung balat mo, yung skincare barrier mo hindi na siya kasing tibay ng dati, okey. Kaya nga I don't use retinol. But it does not mean that I don't use retinol, is that I would, encourage others not to use it because it works well for other people. Iba-iba kasi tayo ng goals, mga mima ko, sa skin. So at 40 years old, I never use retinol and mukha naman akong bata. It's just that I have my methods kasi to keep my skin looking good by protecting my skincare barrier. So kung ang goal mo anti-aging and cell renewal, regeneration, using retinol, go for it. But choose the brand. Kumbaga, mag-patch test ka muna, tapos use it once a week muna or twice a week. Sanayin mo muna yung skin mo bago mo siya gamitin frequently. Kasi iba-iba yung effect niya, guys. So, yung iba nasira yung balat, yung iba gumanda yung balat. So, ganun yun. Do your research, do patch test. But for me personally, mas gusto ko kasi yung mga moisturizing at saka yung nagpo-protect ng skincare barrier. Hindi ko goal yung balat. Hindi ako mahilig sa mga ano na namamalat. Hindi ako mahilig dun sa mga skincare na nagbabalat yung mukha ko. Kasi kung makinis na yung mukha mo, like ako, makinis na yung mukha ko, bakit ko pa sisirain yan? 'Di ba? But if you really need the retinol or you need Rejuve and you feel that, okay, it's good for me, then go for it. But you do your research and you do your patch test. See? Buti pa si ma'am, blooming at sexy. Okay. So, alam nyo, wag nyong kaingitan yung mga nakikita nyo sa social media gaano man ka-blooming, ka-sexy, kayaman, okay. Kasi hindi nyo alam kung ano yung pinagdaanan nila or yung life story nila or hindi nyo alam yung behind the scenes. Kasi dito sa social media, this is a highlight reel. Okay. That's why I always remind women that your competition is just truly yourself. Your competition is really yourself. Okay. Yung sarili mo talaga ang competition mo. Okay. So, ako, bago ko marating yung stage na 'to, wala pa ako sa peak ko, guys, ng pagiging blooming. Kasi may mga aayusin pa ako sa physical appearance, sa financial, sa emotional, at saka sa mental. Kumbaga, wala pa ako sa summit ko. Wala pa ako dun sa stage na masasabi kong, I really made it, ano. Pero very grateful ako kay God na nandito na ako sa stage na masasabi ko na kahit papaano nakakaangat-angat ng konti sa lusak, okay? Um, keep going. Keep going, yun yung mapapayo ko sa inyo, keep going. Huwag kayong susuko dahil, may sasabihin ng ibang tao sa inyo na negative or huwag kayong susuko dahil wala kayong, support system. Kasi ako naman, guys, wala naman ako yung support system na strong. You know, talagang sabi ko nga, si God lang talaga yung si God lang talaga yung, kinakapitan ko. Okay, si God lang talaga yung pinaka-support system ko na. Okay. So, just keep going and mararating niyo rin yung glow and kaseksihan na gusto niyo. The most important skincare investment you will have is sunscreen. Okay. Kasi if tamad ka mag-sunscreen, no matter what other skincare products you use, kahit sobrang quality ng ibang products na ginagamit mo, whether you're using retinol, Rejuve, collagen serum, or niacinamide serum, if you do not use sunscreen, nalalagkitan ka, tamad ka, or you don't like to invest in the most basic skincare and do it religiously, is walang silbi lahat ng ibang skincare products na ginagamit mo. Okay. For me, I use sunscreen kahit na umuulan, bumabagyo. I made it a habit to use sunscreen even if I'm not going out, and mind you, I am work from home. Even if I'm work from home, I still use sunscreen because it is the most important. Okay. I've read many articles from also dermatologists yung even using sunscreen na kahit na hindi maaraw, okay, or kahit hindi ka lumalabas. Because ano, it protects your skin from UVB, UVA rays kasi. Okay? Kasi even if it's raining, there's still UVB and UVA rays. And this is what many people don't understand. You can ask a dermatologist to validate the information. You can even ask chat GPT about it, no? That sunscreen is the most important na skincare investment mo. If you don't have extra money, if you have extra money for retinol or collagen serum, then why can't you use sunscreen? 'Di ba? Kasi ako, ayokong nag-a-advise sa mga tao na medyo mas tigas ang ulo. Okay? Kasi
if matigas ang ulo mo and gusto mong gumanda and you cannot use sunscreen, kasi may mga nagpapa-advise like, "Mima, ayokong mag-sunscreen but I wanna use retinol." Retinol is gonna make your skin more sensitive, especially, if you're using it, religiously. So girl, you better make sunscreen your best friend if you're gonna use any type of serum on your face. This is why I don't really use serums, but I use more of moisturizers. Yung mga ginagamit ko sa balat ko are not serums at night, but more on moisturizers because I don't like to overdo my skin care routine, but I like it well hydrated. And I like to be more youthful than look mature. You know what I mean?